mainit pa rin pinag-uusapan ng social media post ng isang customer sa isang restaurant dahil sa naranasang diskriminasyon di umano ng alaga niyang aspin. Hindi raw kasi ito pinayagang makapasok dahil oversize umano ang aso. Pero nang hanapan niya ng pet policy, hingil dito ay walang naipakita ang staff sa kanya. Ngunit ano ba talagang malaking issue sa likod nito? Tama nga bang maging pet-friendly ang mga establishments? O mas dapat unahin ang kapakanan ng mga customer? Pag-uusapan natin yan dito sa Share Ko Lang. Samahan tayo pag-usapan ng hot issue na yan. Kasama na natin ngayon umaga ang Communications and Campaign Officer mula sa Animal Kingdom Foundation, Miss Isay Halaba. Hello po. Hi, good morning. Good morning po. Kada umaga po. Good morning, Miss Isay. Welcome to Kada Umaga. Thank you for being here. Thank you for your time. Of course. Teka, Miss Isay. Unang-una, it's really, we wanted to clarify things about ano ba talaga ang ibig sabihin kapag nakita natin sa isang establishment na ito ay pet-friendly. Ano ba dapat yung mga expectations natin bilang owner of a pet, di ba? So that all of us can manage our expectations about this. Correct. Actually, yun po yung ano talaga doon is yung ma-set po natin yung expectation. So, pag sinasabi po natin pet-friendly, ibig sabihin, papasok po kayo sa isang establishment kung saan dala po ninyo. No? Maaring buhat, maaring naka-stroller, maaring, naka-leash yung ating pets at dadalhin po natin sa loob ng establishments na yan. Kung nakalagay po dyan, specifically talaga na ito ay pet-friendly na establishment, and then of course, no, we will expect as a pet owner na pwede tayo dyan. But however, no, gaya pa ng sinabi natin, no, pag tayo pupunta sa isang, kahit saan po tayong establishment pumunta, no, meron pong mga guidelines talaga yan na dapat ay alam natin. Okay. So pag tayo ipapasok sa isang establishment, meron tayong responsibility as a pet owner bilang customer na papasok doon. Meron ding responsibility yung mismong establishment na magpapapasok ng kanilang mga pets doon at yung kanilang mga humans natin tinatawag. So, dapat there are two expectations here. Expectations as a pet owner and expectations as the establishment owner, di ba? Kung halimbawa, naglagay nga sila ng mga guidelines at na-meet naman ito, ang lahat ng guidelines ng isang pet owner, dapat papasukin na sila. Papasukin po sila. Of course, our expectation is, okay, I've met all the guidelines. Then technically, there shouldn't be any reason why you should turn me away. Tama po. Tama po yan. Yes po, that's correct po. So, I just wanna, like, for instance, pet-friendly. Dapat din nilalagay na it is only it only applies to dogs and cats. Katulad a while ago, backstage, medyo pinipiloso po namin. Paano kung magdala ng hamster? Iba-ibang alaga. Magdala ng ahas, ng rabbit. Opo. Dapat maging malinaw yung guidelines para yung expectation natin, ma-meet din. Like for example nga, no, halimbawa, no, pet-friendly, pero halimbawa, karamihan sa mga tao, unfortunately, ay takot halimbawa sa like for example, reptiles, diba? Yeah. So, parang hindi natin na-set ng maigi na ito po yung pwede at hindi pwede. Maganda naman po na madala talaga natin yung kasi lumalaki na po ang ating community, no? Part na talaga sila ng ating family. Kung dati ang mga dogs at mga cats nasa bahay lang, ngayon gusto na nating dinadala sa mall, everywhere, no? Diba? Gusto na everywhere, no? Part na talaga sila ng ating life. So, dapat kumbaga nagkakaroon din ng changes, no? Nag-a-adjust din po tayo sa mga changing times, kumbaga. Oo, lalo na ngayon, mga tao, wala na nga anak eh. Yes, yun po yung tinatawag natin ngayon na fur kids or fur babies na po ang ating tawag sa kanila. Ano yung tawag doon? Double income, no kids. Double income, no kids. Dink. Aray, tayo yan. So, Miss Isay, halimbawa,
ma-refuse pa rin tayo from entering a supposed pet-friendly establishment. May laban ba tayo dun? Knowing fully well na this establishment is owned by somebody else and we don't own it, don't they have the right to refuse? Actually, wala naman pong nakalagay sa law natin na magpo-prohibit sa pagdala ng kanilang mga pets unless nakalagay nga specifically doon na hindi pwede. Kaya dapat maging clear yung ating guidelines. Pag sinabi nating pets, kailangan, kumbaga mas maganda siguro ma-inform din, no, kahit sa harap pa lang, no, pagpasok mo pa lang sa front desk, pag makita pa lang nila, right away, ma-inform natin sila na ito po kasi ang hindi at hindi pwede. Kung kailangan maglagay kayo ng mga size chart doon, why not? Diba? Sa mga amusement centers nga, For diba? kids, meron, diba? Diba? Meron. By So why height. not? For kids naman nila yan, kids naman din yon, no? So maging prepared din po tayo na dahil nagbabago na po ang panahon, dapat po tayo, ready rin tayo, no? Informed din sila sa pangyayari. Kasi itong ating mga pet owners, nako talaga ang kanilang mga dogs, they think of them as their babies talaga, no? So I guess kahit kung ang tingin mo sa iyong dala na dog or cat or kung anumang pet yan at ito ay aking anak, syempre yung emotion niya dyan, pag halimbawang ganun yung nangyari. Yeah. High ang emotions niyan. Parang mataas ang parang emotions anak dyan. din yan na Correct, hindi pwedeng hindi ka maging emotional. Oo, lalong-lalo na kung pumasok naman dun sa guidelines pala ng restaurant. Yun, just in case lang yung sinabi ni Mama P. Ang masakit na part dun, pumasok ka dun sa guidelines ng resto pero hindi pa rin tinanggap. Yung hirap dun, wala kang laban, hindi natin alam kung Lalo paano na magiging kung, laban halimbawa, natin doon. talaga namang pinaghandaan mo to. Yes, opo. Tama, Tapos, tama. excited pa kayong buong mag-anak. Medyo, nag-travel pa kayong Tama ng po. medyo malayo. True. So, Miss Isay, after this incident, ano pong mga measures and ang gusto mong makita para wala tayong ganitong klaseng away in the Opo, future, in the moving future. forward? So, ayun po, dapat malinaw po yung ating guidelines. So, una sa lahat po, no, dapat paglalabas kayo or pupunta kayo sa isang establishment, una sa lahat, dapat po vaccinated po ang ating mga pets. Why? Kasi nakalagay din po yan sa law, no? So, RA 9482 nakalagay dyan na dapat lahat ng ating mga pets ay vaccinated. So, And we should pinakauna yan. be ready to present this. Correct, exactly. Kasi na-experience ko rin to, Miss Isay, na parang I was gonna get my dog groomed. So, magko-cross lang talaga ako ng mall to get to the groomer. And they asked me, is she vaccinated? At sabi ko, yes. But they didn't naman ask for proof. Why will I say no, diba? Oo, tama po, Pero tama buti na po. lang, I was telling the truth. Paano kung hindi ganun Paano pag ka-honest hindi? yung mga Correct. tao? So they should be ready to present Opo. that proof. Ako nga, paglalabas ako, meron akong dalang maliit na bag kung saan nakalagay yung mga essentials ng ating pets. No? So pag ikaw magta-travel, ikaw ilalabas, pupunta sa isang establishment, magmo-mall ka or somewhere, gumawa na kayo ng inyong magdala kayo ng inyong kit. So ano yung kit na yan, no? Kailangan vaccinated, kailangan meron kang card, no? Vaccination card. yeah. Oo. So pag kayo ay lalabas, dapat meron kayong poop bag, no? Yung Dapat bag. meron kayo, Oo. 'di ba? Napaka-importante yan dahil ito ay number 1 po yan sa responsible pet owner na merong kandalang mga ganitong bagay. So may mga, depende pa yan, iba may mga dala pang mga tissues, mga wet wipes, mga alcohol. Tapos of course, pag ikaw ipapasok sa isang establishment, kailangan expected din naman yan na kayo po ay behave din po yung inyong alaga. Totoo. Hindi po sila kumbaga tumatahol-tahol, hindi nagtatakbuhan doon sa loob ng Baka establishment. kinuha ng pagkain sa kabilang table. Exactly. Yeah. Aakyat So we sa have to sariling dapat aakyat sa behave. table. Exactly. Kasi that's also what we expect din naman sa atin bilang mga tao na pupunta sa isang establishment, behave din naman tayo, di ba? Tayo ay nasa good manners din talaga, meron tayo. So ganun din po ang ating expectation sa ating mga pets. And halimbawa, food establishment po ito, mas maganda na meron talaga silang area or pet area, Yun. 'di ba? Kasi we have to understand, no? Of course, tayo po ay malaya, no? But we have to respect each other's boundaries. Yung kanilang we have to respect each other's spaces.
Because no? some people can be allergic to Exactly. the pet dander or the fur. That's right. So we are sharing this space, no? Lalo kung kung air condition pa yan, 'di ba? So mag-allow po tayo ng isang area kung saan dito po yung ating mga pets, no? Ang ating mga pets naman kasi sa totoo lang, they are not particular no kung saan tayo kakain. They just want to be with us. Yun lang naman yung gusto nila na makasama kayo. Ngayon, kung magagawa naman po natin yung mga guidelines na ine-expect nyo sa amin bilang pet owners, then wala tayong magiging problema, di ba? So, yun po yung ating gustong malaman din po talaga, di pa alam sa lahat. At saka dapat rin po siguro i-explain or nakaspecify kung ano bang... I was on the phone actually with an establishment owner who is also going to be pet-friendly very soon. Talagang nakaspecify kung hanggang saan lang yung weight. May weight limitations for the pets that are allowed to come in. So dapat meron ding ganon. Tapos yung vaccination record. Merong specified area. Sometimes diaper, di ba? Diaper sa yan pala, no? Very important po yan. Maglalabas tayo, dapat talaga may diaper. So diaper, pupag, yun yung mga go bags mo, no? Paglalabas kayo, ipapasyal nyo yung inyong mga pets. So, yan talagang essentials. Meron ba kayong mga katanungan? Mga kada squad? Ako po. Kayo po, baka meron kayong mga katanungan. Kayo bilang mahilig sa pet owner, halimbawa po, yung kanina na sinabi natin, hindi kayo pinayagan ng establishment na pumasok kahit nakasunod naman kayo sa guidelines. Ano po bang gusto nyong mangyari nun? Gusto nyo po ba, pagdating ng panahon, meron na tayong law about it na magpo-protect sa ating mga pets? Definitely naman meron na tayong law, no, to protect our animals, no. So meron tayong RA 8485, napakalinaw po diyan yung mga prohibited or yung mga bagay na hindi dapat ginagawa, no? When it comes to our animals, ibig sabihin bawal pong manakit, bawal pong pumatay, bawal pong mag-torture, so malinaw po yun. Pero meron pa po tayong isa pang law na ating tinatawag naman yung anti-rabies law of 2007, RA 9482, kung saan doon naman malinaw na nakalagay ang responsibilities ng isang pet owner. So if you think ito naman po talaga ay sinusunod nyo at yung establishments naman ay nakalagay na nagawa mo naman, I think, no, ang wag po natin kalimutan this of course, no, yung feelings, emotions so mataas. Let's always be compassionate. No? Kasi minsan hindi nila aware, hindi nila alam kung ano pala yung mga dapat pala, no? And kung I guess, no, kung sana mas napag-usapan nila ng maigi kasi kung ano yung pwede sanang nagawa natin at that time, kung ano yung mga information na sana nasabi natin, or siguro tayo na lang sabihin na lang natin na we can do better, i-improve po natin. May pagkukulang ang side na ito, ganitong side, i-improve po natin, di ba po? Siyempre, it goes without saying, di ba, ma'am, na this is genderless, breedless, di ba? Opo. Of course, naintindihan natin yung concern about size because it can be a cramped space. But of course, it really has to be specified. Para hindi open to interpretation, hindi natin basta-basta pwedeng sabihin na hanggang small to medium lang tayo because it's very arbitrary. What's medium to you can be large to me. If I'm used to mga chihuahuas, mini picture. True. So kailangan talaga merong weight specification. Para malinaw po talaga siya. And maayos sa pag-uusap. Maayos sa pag-uusap. Let's be compassionate po, no, sa lahat po ng ating kausap. Lalo tayo na pet owner, ito ay ating responsibilidad din. Responsibilidad natin na pet owner to also educate people. Kasi marami po ang hindi pa nakakaalam. So pagkakataon po natin ito para mag-raise ng awareness, promote, no, ng compassion para yung mga ibang takot sa animals,
they would think na, ay, okay naman palang magdala ng pets doon. Kasi mabait naman sila, behave naman sila, hindi naman sila, okay pala. No, so tayo yung mag-iiba nung kanilang understanding na kung ano ba talaga yung pet-friendly, ipopromote natin yung welfare talaga ng animal. So it's also up to us, dahil pagkakataon natin yan para mabago din yung ating pag-iisip about pets sa ating mga iba't ibang establishments. Miss Isay, ano po ba dapat ang correct mind frame? Halimbawa, tayo po ay may ma-turn away ng isang establishment for bringing our pets inside. Kailangan aware kasi tayo kung ano yung hindi pwede. And of course, mahirap siguro sabihin, pwede nating sabihin na hindi ako magagalit at that point. Because ako personally, may experience akong ganyan. Pero ang akin is, what can we do? Yun po yung akin next Ano po yung okay, hindi po pwede? Bakit po? Ano ang pwede po natin gawin? Hindi rin naman, syempre hindi rin naman okay na ma-turn away for arbitrary reasons. Diba? Pero if it's outlined in black and white, alam natin ang mga lugar natin pareho. Diba? Hindi ba tayo hindi pwedeng... yung parang mag-wonder ka. Na-discriminate ba yung pet ko dahil hindi ka cute? Di ba? Parang ganun. Or hindi ka ka-breed na, no? Di ba mga ganun? Yun talaga yung maiisip mo kasi dahil hindi malinaw Correct. Hindi malinaw. So, dahil hindi clear sa'yo, ikaw yung mapapaisip ng anong nangyari dito? Bakit ganoon? Di ba? Tama. So, moving forward, talaga it really needs to be specified by all the establishments who purport themselves to be pet-friendly para walang away. Opo. At tayong mga pet owners din, inaalam din po talaga natin yung mga lugar kung saan pwede po tayo doon. Kasi kaming mga pet owners, we only go sa areas, sa location, sa mga venue, kung saan we are welcome. Tama. Yes. Kasi kung nakita ko siya, like for example, I'm gonna be very honest, regardless of the breed, pag may dala kang dog at fast food po yan, nakalagay doon, papasok ka pa lang, nakalagay na pets are not welcome. So clear. Wala akong makikipag-away. Hindi ako makikipag-away. Okay, hindi ako pwede dito. So, pupunta ako kung saan ako pwede. So, we go. Hindi lamang yan sa mga pet owners, even us na humans, we go where we are appreciated, where we are welcome. Tama. Napakaganda. You bring a lot of rationality and a lot of level-headed thinking into this very emotional issue, Miss Isay. Maraming salamat sa iyong Miss Isay. Miss Isay, may gusto ka bang i-promote na social media or anything? Of course. Thank you so much po. No? Tell us more about AKF. So Animal Kingdom Foundation po, we've been an animal welfare organization for 22 years na. So nag-start po kami as, ang aming campaign is to end dog meat trade. So eventually po, of course, dahil we are fighting against dog meat trade, eventually may mga lumalapit na sa atin to rescue animals, to rescue cats. So eventually, naging mas malawak pa. Actually, ang nire-rescue po natin ngayon, ang pinopromote nating welfare ay hindi lamang ng dogs and cats na ngayon, even farm animals po. So may campaign po kami para sa mga egg-laying hens. Meron po kaming welfare para sa fish. May welfare ba ang fish? Absolutely. No? Sa aming shelter po, we have more than 300 dogs and cats, pero meron din po, literal animal kingdom na po kami kasi meron po kaming pusa dyan, may aso kami, may goat na kami, meron po kaming baboy na na-rescue pa namin from Taal, yung sa, nagtirap po, yes po. So meron din kaming mga, mga pigs, we also have chickens, sa animal kingdom na nga po siya. And of course, kami po ay available po sa lahat ng social media accounts. Ako, TikToker na rin po, mga taga-AKF, we have also X, we also have of course, IG, AKF Animal Rescue po. Pero sa Facebook po, ang aming pong handle is of course, AKF Animal Rescue, AKF, of course, Animal Kingdom Foundation po. So, marami po kaming mga kampanya dyan, maraming mga informative na post there na pwede po nilang malaman, matutunan. So, please follow us po. Maraming salamat, Miss Isay, for all the work that you do in Animal Kingdom Foundation. Yes, at sabi nga nila, di ba, parang there's a wise man who said that you can tell the
the condition of a man's heart by the way Thank you. they treat their animals. Yes po. Kaya Thank you so much. let's all be very humane. Opo. Kahit Opo. animals, farm animals yan, animals we breed for food, dapat sila lahat Of ay, course. di ba, may treated humanely. Yes po, tama po. Let's be compassionate po sa lahat po ng ating mga interactions with other humans, sa mga pet owners, because what we want to do is, we have, sa AKF nga na ang sinasabi po namin, let's create a better tomorrow, not only for the dogs and the animals, but for everyone. Tama. Yes. Maraming salamat, Miss Isay. Kaya mga kada, alam natin yan, everyone, all creatures, great and small, deserve love. Kahit anong breed pa sila or size, di ba? Kaya, like Miss Isay said, we have to treat them all with kindness and Yes. with love. Dahil tayo naman ang inatasan ng Diyos na maging caretaker ng lahat right. ng ito, di ba? Kaya isipin po natin yan lagi. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!